Ay, welcome po mga kuya. Kumusta po kayo? Ako yung lingkod, Jonathan TV Vlogs. Nagbabalik at nawa, nakapag-receive po tayo. Body of Christ sa araw na ito po mga kakuya. No, huwag nating kalimutan magsama-sama at magpasalamat. So, sa pamagitan po ng banal na misa at tumatanggap at mag-receive po tayo, Body of Christ po mga kuya, sapagkat ito ay nagdadala sa ating kagalakan at ito ay nagdadala rin ng papasalamat bawat pamilya sa araw-araw nating pamumuhay po mga kuya. So, ang topic natin for today is about ang mga huwad ng mga guro ay gumagamit sa pangalan ng Panginoon. So therefore dito alamin natin mga kakuya, alamin natin dito sa araw na ito, sino-sino ba ang mga huwad na mga propeta po mga kuya? At paano pa natin sila at paano natin malalaman na sila pala ay mga huwad na propeta? Sapagkat po mga kakuya, marami na po ang nagsusulputan ngayon ng mga sikta, umaabot na po ng 50,000 na mga registered sa SIC, no? Na mga sekta po mga kakuya. So paano ba natin malalaman na ang nagsasabi ng mga salita ng Diyos kuno ay alagad daw sila ni Kristo? So dito natin malalaman mga kakuya kung paano natin matitrace at gamit ang mga Bible verse sa araw na ito po mga kuya. Una, ang huwad na mga guro ay gumagamit din sa pangalan ng Panginoon. No? So marami din, nagtitising po sila gamit ang salita ng Diyos po mga kakuya. So mababasa natin sa Matthew 24, verse 4 hanggang 5. No? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo. So therefore, dito mga kakuya ay may babala talaga si Kristo. No? Mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang mailigaw. So therefore, at marami taga nagpakilala nito at lalong-lalo na po ang appointed son of Davao, no? Si Kibuloy. Kaya mag-ingat talaga tayo mga kakuya. Dito pa lang ay tugma-tugma talaga sa sinasabi ni Kristo na may babala na siya. Lalong-lalo na po mga kakuya, nagpakilala na sugo, sila daw ang tunay na sugo. Mag-ingat po tayo mga kakuya sapagkat sila ay kinikilala na may babala talaga ni Kristo dito na mag-ingat tayo. So ituloy natin ang basa po mga kakuya, no? No, sinabi rin ng Panginoong Hesus, hindi lahat na tumatawag sa akin Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. So therefore, ano bang kalooban ng Ama po mga kakuya? So ang sinasabi ni Kristo dito, sapagkat ang sinasabi kasi ng ang kalooban daw ng Ama, mga kakuya, no, ay kailangan natin sundin si Kristo. Yun yung kalooban ng Ama na kailangan natin sundin ang kanyang anak, no? Po mga kakuya, yan ang klarong-klaro po mga kakuya. Hindi po sundin natin ang mga nagtatayo ng mga sikta, hindi po malayo. Kailangan ang kalooban ng Ama, kailangan sundin ang kanyang anak po mga kakuya. Yun ang tunay na kalooban ng kanyang Ama po mga kakuya, no? So dito, at sumunod sa kalooban ng aking Ama na sa langit, sa araw ng paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos, nagpapalayas ng mga demonyo at gumagawa ng mga himala sa iyong pangalan? So therefore dito mga kakuya, marami na po ang gumagawa nito po mga kakuya, nagpapalayas ng mga demonyo. Ito po lalo na po sa mga born again, no, na natapik ko na ito po mga kakuya, na mga piki na mga exorcist, no, mga kakuya. Yan po ay mga kampon ng mga fallen angel. Dalawa kasi ang titingnan natin mga kakuya, ang mga sundalo ni Kristo at sundalo ng demonyo. Kailangan mag-ingat talaga tayo dito mga kakuya sa kanilang kung saan tayo lalapit, na dapat lalapit tayo sa may authority na binigyan ni Kristo. Walang iba kundi ang ating mga kaparian po mga kakuya. So dito, itutuloy lang natin ang basa po mga kakuya sa verse 23. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So therefore mga kuya, hindi kinikilala pala ni Kristo. No? So paano natin malalaman sino yung tinutukoy ni Kristo dito mga kakuya? No? So dito mababasa natin sa Matthew 7 verse 21 hanggang 23. Tanong, bakit sinabi ng Panginoong Hesus, hindi ko kayo nakikilala, na ang mga taong iyon ay tumatawag man sa kanyang pangalan? So therefore mga kakuya, bakit nga hindi nga kilala, no? So na tumatawag naman ito sa kanyang pangalan po mga kakuya, no? So dito, nagpahayag ng ebanghelyo at nagpapalayas ng mga demonyo sa kanyang pangalan. So therefore, bakit hindi kinikilala ni Kristo ang mga itong tao nagpapahayag pa ng salita ng Diyos at nagpapalayas ng mga demonyo? So ang sagot dito po mga kuya, ang sagot ito dahil
ang mga taong iyon ay hindi kaanib sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus. So therefore, dito mga kakuya, outside the church, ibig sabihin, hindi sila kaanib sa tunay na iglesia. Iyan po nga ang sinasabi ko nga kanina po mga kakuya, sila yung mga nagsusulputan ngayon po mga kakuya. Ibig sabihin, wala silang authority na galing talaga sa Diyos, kundi ang kanilang authority ay galing sa mga fallen angel po mga kakuya. No? So, ituloy natin ang basa. No? So, hindi niya tupa. O ibig sabihin, hindi tupa po mga kakuya. No? So, kasi ang tupa ng Panginoong Hesus ay nakikilala niya. Mababasa natin sa Juan 10 verse 14 hanggang 15. Ako nga ang mabuting pastol. Ibig sabihin po mga kakuya, isang pastol lang talaga. Kaya ngayon ang kalooban ng Ama, Diyos Ama, na dapat natin pakinggan ang kanyang anak. Kasi sapagkat siya nag-iisang pastol lang talaga ang dapat natin sundin. Walang iba kundi si Kristo. Ibig sabihin, ng isang pastol founded by Jesus Christ, hindi po founded by man po mga kakuya. No? So dito, kung paanong kinikilala ako ng Ama at siya'y kilala ko. No? Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako namay kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Kaya nga mga kakuya, nag-alay si Kristo doon sa cross, no? Nagpakamatay, alang-alang sa ating mga kasalanan po mga kakuya. Kaya nga siya nag-isang pastol, yan ang tunay na dapat natin sundin po mga. Kaya ang leader daw dapat ay alalayan ang kanyang mga tupa at mauna siyang mamatay kaysa sa kanyang mga tupa. Kaya ang tunay na pastol po mga kakuya. So baliktad kasi ngayon ang tunay na mga tupa na anti-Catholics, no? Ang kanilang mga founder ay panay hot-hot po ng pira sa mga membro. Hindi po yung tunay na pastol po mga kakuya sapagkat ang sarili lang nila ang kanilang iniisip po mga kakuya, no? So dito, at ang aking tupa at ako na may kilala nila at inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Ang ibig sabihin ng tupa ay ang mga sangkatauhan. No, mababasa natin sa Awit 79 verse 13. Kaya nga, O Yahweh, kaming iyong lingkod parang mga tupa sa iyong pastulan. Magpupuring lagit, magpapasalamat sa iyong pangalan. Kaya malinaw na kahit ang tao ay tumatawag sa Panginoon marangal ng Ebanghelyo, ngunit tumanggi siyang maging kaanib sa iglesia na itinayo ng Panginoong Hesus, ay hindi siya kilalanin ng Panginoong Hesus. So therefore po mga kakuya, na alam na nila ang tunay na iglesia na tinayo ni Kristo at nagpabingi-bingihan sila po mga kuya, yan ay tuturing na hindi talaga sila mga piki sila ng mga tinatawag ng mga bulaang propeta po mga kakuya. No, nakakatakot po yun mga kakuya na tayo ay dapat talaga mag-ingat tayo. Ikaw ay ang iyong founder ngayon, kung nasa ibang sekta ka, ay mag-ingat po tayo sapagkat ang iyong sinusunod ay wala palang authority galing sa Diyos po mga kuya. Dahil ang layunin ng Panginoong Hesus ay may isa lamang iglesia o isang kawan, Juan 10 verse 16. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at pakinggan naman nila ang aking tinig sa gayong magiging isa na sila lamang ang kawan na isa ang pastol. So iyan ang bakit sinabi ng Panginoong Hesus na hindi ko kayo nakikilala. Ibig sabihin na walang kwenta ang pagtawag ng tao sa pangalan ng Panginoong Hesus, mangaral ng Ebanghelyo at magpapalayas ng demonyo kung hindi siya kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Walang iba kundi ang iglesia apostolika romana po mga kakuya. So malinaw, iyang ipinahayag ng Diyos sa sinabi niya, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa na nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid, no, ng bantay ay wala ring saysay. So mababasa natin sa awit, no, Salmo 127 verse 1. No, ang ibig sabihin, ang bahay ay ang iglesia, Efeso 2 verse 22, dahil din sa inyong pakipag-isa sa Kanya. Kaya man ay kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamagitan ng Espiritu. So mababasa rin natin sa Hebreo 3 verse 6. Subalit si Kristo ay dapat bilang anak na namumuno sa sambayanan ng Diyos at tayo ang Kanyang sambayanan. Kaya't matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinakahiya. Yan ang paglilinaw sa sinasabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 7 verse 21 hanggang 23. Kaya mali ang mga protestante sa sinasabi nila na kahit saang sikta umanib, basta tumawag lamang ng Panginoon
ay maliligtas. So therefore mag-ingat po talaga tayo mga kakuya. Dito ay hindi talaga kinikilala ni Kristo kapag outside the church. Kakailangan talaga isang pastol, wala na pong iba, no? Kapag ang founder mo ngayon ay tao, umalis na kayo diyan sapagkat ayan ay mga bulaang propeta po mga kayo. Wala pong kwenta kahit araw-araw po tayo magsampa sa iyong sambahan ay yung founder naman ang nagtatag na ay tao ay walang kwenta po talaga. Sayang lang ang ating mga paghihirap po mga kayo. Bakit? Sapagkat wala po silang mga sacraments. Kaya nga sinasabi ni Kristo dito, hindi ko kayo kinikilala, lumayas kayo sa aking harapan sapagkat nakakaawa talaga po mga kuya kapag hindi ka kaanib sa tunay na iglesia ni Kristo. Kaya ginagamit talaga ng mga INC po mga kuya na hindi daw kaanib sa tunay na iglesia, hindi ka maliligas. Tama po yun po mga kakuya, no? Pero hindi po natin kasi aral yan po mga kuya. Tama po ang ganyan po mga kuya sapagkat lalo na pag alam mo ang tunay na iglesia ni Kristo at hindi ka nagpunta doon, may chance talaga na hindi ka tayo maliligtas po mga kuya. Muli, mag-aral talaga tayo mga kakuya para sa ating kaligtasan na napakahalaga po mga kakuya, lalo na po sa tunay na malaman natin ang tunay na iglesia na tinayo ng Panginoon. Bakit? Sapagkat nandoon natin ma-receive ang lahat ng mga iniwan ni Kristo para sa atin, sa ating kaligtasan. Sapagkat namumuhay tayo dito sa mundo na punong-puno ng makasalanang mundong ito, nawa na mayroon si Kristo binigay ng mga sacraments para sa pagpapawi sa mga kasalanan po mga kawan. Walang iba kundi ang 7 sacraments. Yan ang ating ma-receive sa tunay na iglesia ni Kristo po mga kawan. Muli, ako po ilubos ng pasalamat at magsuri at magsaliksik po mga kuya para hindi po talaga tayo madinggoy sa ibang pananampalataya at bagkus aakayin natin sila papunta sa isang kawan, isang pastol at isang kawan na po mga kakuya, no? Aakayin natin sila at evangelize kung tayo ay may alam na sa doktrina ng inang simbahan, kaibigan man o katarbaho at kamag-anak ay akayin natin sila at tuturuan ng katikisen po mga kaya. Yan ang trabaho natin bilang mga sundalo ni Kristo po mga kaya. Muli ako lubos ng papasalamat sa inyo at walang sawang sumuporta sa ating talakayan, no? At nawa ako po lubos ng pasalamat sa inyo. God bless po sa ating lahat po mga kakuya po, no? Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices, live the truth for those who've gone astray. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the